pagnanakaw na ginawa ng Marcos administration matapos nitong kuhanan ng 117 billion pesos ang PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation. Matatandaan, nauna nang nagpabala ang International Monetary Fund na nalagay umano sa alanganin ang pera ng Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion pesos para sa Maharlika Investment Fund ng gobyerno. Ipinag-utos din ito na ibalik ng Maharlika Investment Fund sa dalawang nabanggit na bangko ang kanilang pera bago pa ito masimot ng mga buhaya sa pamahalaan. Ayon pa nga sa dating matalik na kaibigan ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez, bukod sa 60 billion pesos pondo ng PhilHealth na iligal, garapal at lantarang kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa kaban ng ating bansa para pondohan ang kapritso ng mga mambabatas. Nawawala ang 117 billion pesos na pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation or PDIC. Ang perang ito ay isang insurance para sa salapi ng bawat depositor o nag-iimpok sa bangko at nagsisilbi bilang isang garantiya na protektado ang kanyang lifetime savings sa maximum na halagang 500,000 pesos kung sakaling magkaroon ng aberya sa operasyon ng mga bangko tulad ng isang pagkabangkarote nito. Saan dinala ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez ang pera nating mga Pilipino? Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, grabe, nakakaiyak na talaga ang sakit-sakit sa dibdib na lahat ng pera o kaba ng bayan ay inilipat sa National Treasury. Ang purpose ay halatado masyado kung bakit mga gahaman masyado sa pera. Kahit si kamatayan, kaya yata nilang bayaran sa limpak-limpak na salapi. Pwede bang magsampa ng reklamo sa ombudsman? Kung sakali para maibalik, importante ito kasi nagdudulot ito ng pangamba sa mga depositor. Parang ginaya lang niya ang matandang Marcos kaya yumaman ng yumaman 20 years sa posisyon habang naghihirap ang mga taong bayan. Kaibahan lang noon, walang social media. Yan ang tatak ng Marcos, magnanakaw. Bakit pa natin ibinalik sa kapangyarihan? Dapat na tayo magkaisa para patalsikin ng demonyong si Marcos na adik. Puro na lang people power ang narinig ng mga tao. Wala namang nagpapasimuno para magtipon ang tao kung saang lugar. Saka pa tayo kikilos kung kailan wala ng pera ang buong Pilipinas dahil sa korap na administrasyon. Manawagan na ng pag-aklas. Yung Maharlika Investment Fund ay kagaya din ng ipinangako 20 pesos kada kilo ng bigas. Ito ay isang malaking pambubudol sa sambayanang Pilipino. Kinuhaan nila, tingnan po ninyo, pakinggan ninyo ito mabuti. 60 billion kinuha sa PhilHealth. 117 billion kinuha sa PDIC. 75 billion kinuha sa Land Bank at Development Bank of the Philippines at inilaga diyan sa non-performing Maharlika Investment Funds. Yan yung nalalaman natin. Dagdag nyo pa dyan yung 800 billion pesos na program appropriation for 2024. Dagdag nyo pa dyan yung 500 billion pesos na flood control funds na hindi naman nila ma-account at hindi natin maramdaman yung flood control programs. Dagdag nyo pa dyan, yung 500 billion pesos na inilagak nila para sa ayuda sa taong 2024. Trilyong pisong halaga na po ang pinagkukuha nila sa kaba nating mga Pilipino. Yung Maharlika Investment Fund hanggang ngayon walang pinatutunguhan. At mismo ang International Monetary Fund o IMF ang nagsabi na dapat ibalik ang kapital ng Land Bank at DBP na kinuha ng gobyerno at inilagak di umano sa Maharlika Investment Fund. Mismong IMF na ang nagsabing dapat ibalik yung kapital ng DBP at Land Bank dahil baka magka-problema ito sa kanilang liquidity. Nakakatakot. Tingnan ninyo, IMF na nagsabi. Sorry ninyo 75 billion na kinuha ninyo sa DBP at Land Bank. I-connect po ninyo ito doon sa sinabi kanina. Yung 117 billion pesos sa PDIC na kinuha nila. Paano kung magka-problema? Yung dalawang higanteng financial institution ng gobyerno, yung Land Bank at DBP, paano ang depositor nito? Kinuhaan mo rin. Nagigit na
tiyang at least 500,000 pesos na pera makukuha ng kada deposito. Yung sa 170 billion pesos na kinuha nila sa PDIC represents 55% of the liquidity required by law na dapat meron ng PDIC. Ang equivalent to 170 billion na kinuha nila sa PDIC ay 55% liquidity o reserve ng PDIC. Huwag naman, hindi natin kinakailangan. Subalit pag nagkaberya ang mga bangko, magkaroon ng bangka, magkaroon ng bangkaroting bangko, baka hindi matugunan. Yung garansya na kada deposito ay merong insurance na 500,000 pesos. Ito yung mga usaping panlipunan na dapat nalalaman ninyo. At humingi tayo ng transparency and accountability. Nasaan ang pera nating mga Pilipino? At ulitin ko, ito ay kinukuha nila sa mga GOCCs. Kasi nga, walang pera ang gobyerno. Walang pera pagtustos sa luho, kapritsyo at korupsyon dyan sa public works. Palagian po natin narinig ito, pare-pareho tayo sa ating mga magulang at yung ating mga magulang sa kanilang ninuno. Na kapag kamaisi ang kumot, matuto tayo mamalungtod. Hindi ba? Subalit itong gobyernong ito, walang pagtitipid. They were never prudent in programming and spending our very limited financial resources. Sige-sige lang ang gastos nila. Sige-sige ang party sa Malacanang. Samantalang ang daming nagugutom, ang daming walang trabaho, ang daming walang makain, sila panay sosyalan, panay party, nagdala pa ng banyagang banda, yung duran-duran, para lang magkaroon sila ng magargong party dyan sa Malacanang. Okay, next question. Okay. Hi, attorney. Good morning. RJ Umagabian from 90.5 Good Vibes Radio, Coronadal. My question is bilang malapit po before sa kay Pangulong Marcos at ayun na yung nag-ruwan mismo kung bakit malis na po sa posisyon at tatakbo sa opposition. While dito naman po sa may Mindanao, particular po sa Southern Mindanao, Southern Cotabato, nagmamatter po dito yung edukasyon, especially po sa higher education, which is nabawasan yung fund, especially doon sa what we call Unifast, na doon po umaasa ang mga mahihirap po ng mga estudyante. Yun na nga, RJ, at salamat sa 90.5 radio, yung iyong kinakatawan ngayong araw. Makikita mo dito na yung panukalang budget for 2025 ay hindi para sa Pilipino. Ito ay anti-Filipino, anti-senior citizen, anti-persons with disabilities, anti-poor, anti-worker, anti-development. Yung itinutulak nila budget for 2025 ay anti-youth. Ayaw nilang tustusan yung edukasyon ng mga kabataang Pilipino. Tinapyasan nila ito ng 12 billion pesos. Ano pinalit? Tinanggalan nila ng 12 billion yung DepEd, binawasan nila ng budget yung Commission on Higher Education, linagak nila, rinigaluhan nila yung sarili nila ng 21 billion. Yung Kongreso, pag-aati-atihan nila para sa kanilang ayuda. Yung ayuda pamumulitika, yung vote buying. Samantalang ang Senado, imbis na kumontra, gumaya din. Sinang-ayunan nila yung proposed unconstitutional 2025 budget. Sa magkakanong halaga, pinalatuhan din nila yung kanilang sarili ng 5 billion pesos ng ayuda ng kanilang pamumulitika ng vote buying. At pag hinati-hati nila yun, dito 270 billion pesos sila. Ganon kalala. Ayaw nilang tustusan yung mga pangunahing pangangailangan natin mga Pilipino. Anong prueba? Binawasan ng DepEd. Edukasyon ang dapat number 1 sa allocation ng budget. Pangalawa, siniro budget nila ang PhilHealth. Yung kalusugan ninyo. Sabi nila, may excess funds.
recess funds, gawin mo kung maaari, zero na ang ibabayad natin out of pocket. May sobrang pera pala eh. Ngayon, 50% lamang. Kung ang bill mo sa ospital ay kay enroll sa PhilHealth, kung 100 pesos ang bill mo, pag nagamit mo ang PhilHealth, 50 pesos na lang ang babayaran. Sabi nila, may 600 billion pesos sobrang funds sa PhilHealth. Oh, may sobra pala eh. E di palawigin natin yung coverage. From 50%, gawin na natin 100% para wala na out-of-pocket expense ang ordinaryong Pilipino. Palawigin natin yung coverage. Isama natin yung mga pangangailangan ng senior citizens. Kagaya ng yung assistive device, yung baston, yung saklay, yung wheelchair, yung mga automatic o yung mga motorized na wheelchair o yung ginagamit sa hagdan para makapagpanaog yung ating mga kababayang PWDs. Hindi ito kasala sa coverage ng PhilHealth. Kung sobra-sobra pera, mag-isip tayo. Balik natin sa mga contributors, sa mga members. Anyway, nasa mandato naman ng PhilHealth yan eh. Subalit ayaw nga nila. Hindi interes ng Marcos administration ang inyong kalusugan, ang ating edukasyon, ang ating agrikultura, ang ating social services. Ang pangunahin sa kanila ay magkamal ng pera ng sambayan ng Pilipino. Ulitin ko, 60 billion sa PhilHealth, 117 billion ng PDIC, 500 billion pesos doon sa flood control funds, at marami pang iba, yung 75 billion pesos na kinuha sa DBP at Land Bank. Ito'y mga seryosong usapin. At mismong IMF na ang nagsabi, you have to give back that capitalization you have taken from the DBP and Land Bank. Otherwise, they might encounter liquidity problem. And when they encounter any liquidity problem in the future, God forbid, tatakbo tayo sa BDIC. Ang BDIC, kinuha yung 55% reserve nito, yung 117 billion. Paano tutustusan ng BDIC yung mga pera ng deposito ng dalawang higanting financial institution? An explanation is in order. Hindi pwedeng itong itago, hindi pwedeng ito'y iwasan. At ito hindi pwedeng daanin lang sa paayuda-ayuda na magkakano? 3,000, 4,000, 5,000. Hahatian pa kayo ng mga korap na opisyal. Yung 5,000, sosoli mo 1,000, 2,000, 3,000 lang mapapauwi mo. Magkakano lang mga kababayan yung 3,000? Mas malaki ang PhilHealth coverage. Dahil ulitin ko, kung kayo na ospital at ang billing ninyo ay 30,000 pesos, dapat ang babayaran nyo na lang out of pocket ay 15,000. Nakasave kayo ng 15,000. Hindi ba mas mabuti yun kaysa doon sa mga tumatanggap ng 3,000, 5,000, 7,000, susumpatan ka pa? Hindi naman nila pera yan. Pera nyo yan. Again, pag kami nagbigay, kunin ninyo. Pero huwag ninyong ibebenta ang kinabukasan ng mga anak ninyo. Okay. One engineer attorney regarding sa universal healthcare, yung Republic Act na yan po, yung personal contribution ng mga members, dinagdagan po ng gobyerno from our national budget yearly. Merong provision doon, ayaw ko, kung bilhin to overhaul that law, na nagsasabing zero billing sa hospital. Tama po yun. Yung ang pera ng PhilHealth, para lalo natin maintindihan, dalawa po ang pinagmumula ng pera ng PhilHealth. Yung direct contributor, yung mga miyembro, yung may mga trabaho. Imagine ninyo, hindi nyo pa naihipo yung sinahod ninyo tuwing kinsenas at katapusan, bawas na yung PhilHealth. Okay lang yun. At least meron tayong insurance coverage kung sakaling tayo magkasakit o yung mga mahal natin sa buhay. Pero hindi pera ng gobyerno yan. Pera yan ng mga manggagawa. Hindi mo pwedeng galawin yan. Tama si Pangulong Duterte. Pag yan kinuha mo, re-realign mo o ginamit mo para sa ibang bagay, estafa yan.
Bakit? Kinuha yan on the guarantee na meron kang insurance coverage. Hindi mo pwedeng gamitin yan pang pondo ng infrastruktura. Pera ng manggagama yan. At ang pangalawang source ay yung government subsidy. Yung government subsidy, hindi rin po sa gobyerno yan. 3 tao ang sinasubsidize ng gobyerno. Yung senior citizen na wala ng kita at nakaasa na lang sa pensyon sa tulong ng kanilang mga kamag-anak or yung kanilang lifetime savings at para sa mga persons with disability at sa mga mahihirap. Yan yung component ng indirect contributor. Hindi pwedeng galawin yan. At tama rin yung sinabi kanina, yung Universal Healthcare Law, yung Republic Act 11223. Malinaw dyan na yung perang makukuha, 80% na makukolekta mula doon sa tinatawag natin sin taxes. Yung galing sa tabako, sigarilyo, alak, matatamis na produkto, soft drinks, dapat dyan ay nakalaan para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Hindi yan para ponduhan ang kapritsyo ng mga elitistang politiko. Okay, once again, good morning, Attorney Rodriguez. CJ Lauro po of 107.3 Radyo Latigo. Ang masasabi ko lang po, Attorney, ano po yung masasabi mo regarding po sa gusto po kasi marami po mga manggagawa yung pumapala po kasi tumataas po lalo yung mga benefits. Attorney, ano po yung masasabi mo? Tumataas ang benefits. Yes, contribution pa lang. Yun nga po eh. Ang anomalous dito sa nangyayari, sinasabi nila may excess funds ang PhilHealth. Kaya binigyan nila ng zero allocation for 2025. Malinaw po doon sa batas, yung Republic Act 11223. Ang target nito ay umabot na zero contribution lahat. Zero contribution lahat. At ang target po nito ay umabot na rin sa zero out-of-pocket expense ang lahat ng Pilipino. May sobra pa ng pera eh. Sabi nila, dapat parusahan ang PhilHealth dahil hindi marunong gumamit ng pera na kaimbang sa kanila. Hindi po PhilHealth ang pinarusahan nila sa pagbibigay ng zero budget sa taong 2025. Ang pinarusahan nila ay kayo, ang sambayan ng Pilipino, binigyan ng zero appropriation for 2025. Ang pinarusahan nila yung mahihirap, yung mga manggagawa, yung mga senior citizens, yung mga persons with disability. Yan ang pinarusahan nila. Kung may pagkukulang ang management, empleyado ng gobyerno yan. Appointee ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas yan. Kung palpak, mahina, sablay, corrupt, inefficient, incompetent ang management ng PhilHealth, yun ang parusahan mo. Yun ang palitan mo. Yun ang kasuhan mo. Yun ang sibangin mo. Bakit sambayan ng Pilipino ang pagsasuffer sa pagbibigay ng zero budget dahil mahina ang management ng PhilHealth? Hindi tama yung hindi ka tanggap-tanggap. Okay, tama. Okay, sir. Next. Okay. Yes, ma'am. Yes. Good morning. Morning. Again. Yes, ma'am. Okay. Good morning, attorney, and the rest of our guests na nandito ngayon. If ever mabigyan mo kayo ng pagkakataon talaga na malulog, na isa sa ating senador ng ating bansa, yung pinakaunang batas talaga ang inyong gagawin, hindi mo malaman. Unang-una ay yung pag-amenda sa plunder law. Ibaba natin from 50 million to 5 million. Pangalawa ay yung pagbabalik ng death penalty sa kasong pagnanakaw sa gobyerno. Pangatlo ay ang pagbabasura sa resolution number 10, yung tinatawag na liquidation by mere certification. At pang-apat, yung batas na magpapalakas ng higit sa Philippine Drug Enforcement Agency na magbibigay kapangyarihan dito na magsagawa ng mandatory drug testing gamit ang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test sa lahat ng opisyal ng gobyerno magmula sa tanggapan ng Pangulo. Pwede pa po namin malaman kung sino po yung mga kasama nyo sa grupo nyo
kandidatong independent para senador at ang akin pong kasama ay kayo sa bayan ng Pilipino at ang Bang ng Maiso. And speaking of ang Bang ng Maiso, this day will not be complete without me recognizing and acknowledging our dear friend, si former Cabinet Secretary Johnny Vasco, si Manong Yun, kasama po natin. Maraming pong salamat for your presence today. Okay, more question. Attorney, pag ibinaba sa 5 million ang plunder, baka barangay captain na makahilira sa litro. Ay hindi yun, dahil ito na may merong paglilitis. At ako'y naniniwala pag naipababa natin ito, maaaring ito na rin ang antidote or sagot doon sa matagal na nating rinireklamong political dynasty. Baka mawala na sila ng appetite or gana na isang kalang yung kanilang misis o mister, kapalit nila, anak nila, pamangkin nila, kung sino-sino, sapagkat nakaamba na yung death penalty. At mag-iisip sila na hindi na natin pwedeng gamitin, hindi na natin pwedeng tingnan as cottage industry itong politika. Dahil pagka tayo nagkamali rito, they will suffer ignominy at mabimitay ang isa sa kanilang kapamilya. Baka sakaling ito na ang tutugon din doon sa ating matagal ng lahat ng Pilipino na ninanais na matigil na itong nagpapalitan lamang sa pwesto, itong pabalik-balik lamang sa pwesto. Okay, time is 12:15. Okay, 2 more questions from our media and 2 questions from ISOP. Okay, sir? Morning, attorney. Good morning. Congrats ko na dahil mo doon. Attorney, matanong ko lang po kung ano po yung inyong masasabi po sa mga allegations na ugnay kay First Lady Lizette Marcos sa mga orders po kasi po yung nakaraang buwan po mataas yung presyo ng yung Bombay, yung sibuyas, yung iba po Pati kamatis, ha? yes po. Ang bentahan ng kamatis sa Metro Manila, mga kababayan, ay per piraso. Nasa 100 na per piraso. Walang biro. Sa palengke, ang kamatis doon, per piraso bentahan. Wala nang bumibili ng kalahating kilo o yung isang guhit o yung 1/4. Wala na. Mahal. Mahal. Sorry. Ano po yung masasabi ko na sa mga kahaka po na kapatid din po ni First Lady Areta Marcos itong mga orders po at yung mga manipulators din po ng presyo po ng ating mga agricultural products. Matagal lang sinisigaw Bongo Ronald ng hakbang ng Maiso. Ituloy yung investigasyon sa agricultural smuggling. Alam ko nalalaman niyo ito bilang miyembro ng media. Ito'y January of 2023 pa. Isiniwala ng isang kongresista at mga pangalan na napakalapit sa Malacanang ang naglabasan. Tinigil yung investigation. So kinakailangan pagtakpan dahil napakainit ang usapan. Sinimulan yung pag-atake sa pamilya Duterte. At salamat at binanggit mo uli yan, nag-aabang ang sambayan ng Pilipino. Dapat yan, muling buksan yung nahintong investigation sa agricultural smuggling. January of 2023. Kung hindi natuldukan yan, open pa yan. Talagang tinago lang nila at pinagtakpan ng kung ano-anong investigation in the aid of legislation. Ito ang dapat investigahan. Dapat investigahan. Yan yung agricultural smuggling. Dapat investigahan. Nasaan yung 117 billion pesos ng PDIC? Dapat investigahan. Nasaan yung 5,500 flood control programs? Dapat investigahan. Anong nangyari sa 75 billion pesos ng DBP at Land Bank na inilaga diyan sa Maharlika Investment Corporation? Dapat investigahan yung naging obserbasyon at panawagan ng International Monetary Fund na dapat isoli yung kapital ng DBP at Land Bank. Ito yung mga bagay na dapat investigahan. Hindi yung para lang to politically persecute President Duterte and to impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ito ang kailangan natin mga Pilipino. At huwag din kayong papayag na manahin yung iilang elitistang politiko, yung iilang elitistang congressman. Imagine ninyo, 32 million, 32 milyong Pilipino ang bumoto ng marangal, ng maayos, constitutionally, legally, and democratically kay Inday Sara Duterte bilang ating
desisyon lang, ilang tiwali at elitistang politiko, kongresista, para tanggalin ang pangalawang pinakamataas na halal na opisyal ng ating bansa. Huwag tayong pumayag. Sinasalaula niyan, hindi lamang ang Office of the Vice President. Sinisira niyan, hindi lamang si Inday Sara Duterte. Ang winawasak nila ay yung sagradong mandatong ibinigay ninyo ng 32 million Filipinos. Kaya kayong mga taga-Mindanao at taga-Bisaya, protektahan ninyo si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag kayong pumayag. Mag-ingay din kayo sa lahat ng platform. Protektahan natin sapagkat ito insulto na sa sad